meron yung nagbibigay ng 1.49 add-on interest monthly or 1.5 add-on interest monthly. So, depende kay bangko. Basta, merong interest, of course, ang credit card cash loan at may certain terms or number of months or even years para bayaran ang credit card cash loan. Kaya medyo mas relax din ng konti ang credit card cash loan kesa kay cash advance. Okay, so let's talk about payment. Payment naman ngayon ang pag-uusapan natin. Sa cash advance, as much as possible, magbayad ka na kaagad. Otherwise, you will be charged with a bigger interest. At mas nakakatakot si cash advance kasi mas malaki yung sisingilin ni bangko from you. Thinking of the fact that the interest will reflect from the time that you do the cash advance. While kay credit card cash loan naman, saka lang magre-reflect yung interest the following billing period or the following month. Kaya medyo mas magaan din talaga si credit card cash loan. The only thing is that si cash advance, kapag binayaran mo na siya ng buo, di wala ka nang iisipin. While dito naman sa credit card cash loan, installment mo kasi siya babayaran. So, buwan-buwan. Depende doon sa terms that you applied. For example, 6 months. So, babayaran mo siya in 6 months. Kumbaga, na-divide na yung babayaran mo monthly. At ang installment, hindi pwedeng babayaran mo na siya ng buo and then wala nang dadating sa'yo na SOWA the following months. Meron pa din. So, para sa akin, kailangan kung 6 months yung binigay ni bangko sa'yo para bayaran mo yung installment mo doon sa credit card cash loan, we have to follow that. Okay din naman yung magbayad tayo in advance. But the only thing is that, halimbawa, 6 months mo babayaran dapat, pero in advance mo na siya. So, yung babayaran mo within 6 months, buo mo nang binayaran. The only risky part of that is that kapag nakita mo yung credit limit mo na buo na agad kasi nabayaran mo na yung 6 months na installment mo, and then maeengganyo ka ngayon to use your credit limit. So, kung baga, magiging useless din yung in-advance payment mo kung magagamit mo din yung binayad mo. So, kung baga, instead of you paying it in advance para matapos na sana, hindi rin. Kasi nga, ginamit mo din yung binayad mo doon. Kung sakali namang nagbayad ka na in advance and then you preserved your payment, hindi mo siya ginalaw. Hindi ibig sabihin na wala nang sowang darating. Meron pa rin. Kasi yon ang agreement mo with the bank. The only thing is that hindi mo na iisipin kasi alam mo na in-advance mo na yung payment mo. So, maganda kapag mag-advance payment tayo, we have to preserve yung binayad natin. Huwag nating galawin muna yung credit limit natin hanggang sa matapos yung number of months or yung terms na in-applyan natin para hindi tayo magulo. Siguro, it takes a lot of discipline and it takes a lot of proper managing. Kasi ako naman, nangyayari din yung mga ganun sa akin. Kaya lang sabi ko, ay kailangan medyo pause muna ako. Kasi nag-advance payment ako pero hindi ko rin pwedeng gamitin kaagad yung CL na nag-reflect sa account ko. Otherwise, baka malito lang ako. If we want to pay it in advance, okay lang din. Kaya lang, do what I did. I-preserve mo muna yung credit limit mo para hindi ka malito in the future. So ano pa ba yung i-reiterate ko na big difference nila? Si cash advance, maaasahan natin kapag talagang emergency. For emergency purposes, kaya ko nga sinasabi sa mga videos ko na mag-cash advance lang tayo for emergency purposes. Pero kapag hindi emergency, huwag ka nang mag-cash advance. Ito namang si credit card cash loan pang matagalan. Kung baga, you can apply for a bigger loan
pero installment ka na magbabayad at medyo matagal bago mo mahintay na mabuo ulit yung credit limit mo. There will always be a big difference. There will always be something positive about cash advance and something positive also about credit card cash loan. So sa pagdi-decide whether you're going to do the cash advance or the credit card cash loan, it's up to you. Kung pangmadalian lang naman, emergency purposes, and then alam mo naman na pwede mo siyang bayaran agad 2 weeks after or the following month, okay lang din yung mag-cash advance. Pero kapag ang gusto mo, medyo malaki sana na amount at kung gusto mo, installment mo siya bayaran kasi nga medyo hirap ka sa cash flow. So, okay lang din na mag-apply ng credit card cash loan para installment natin itong bayaran na may konting patong, of course, may konting interest siya. Okay, so there you go. I hope nagkaroon tayo ng konting kaliwanagan tungkol sa cash advance at tungkol sa credit card cash loan para magkaroon tayo ng guidance kung halimbawa mang magpaplano tayo mag-cash advance or mag-credit card cash loan, ano ba talaga, which is the best among the two. So, depende na sa atin yan. So, sana po mag-isip-isip tayo. It requires talagang pag-aaral, no? Ang pera kasi mainit. Kaya dapat natin talagang siguraduhin natin ang ating mga galaw, magplano tayo ng maigi. Kasi once na na-withdraw na natin yan, once na na-approve yung loan mo at binigay na ni bangko sa'yo yung credit card cash loan mo, hindi mo na pwedeng i-reverse. Hindi mo na pwedeng sabihin, pwede bang isoli ko na? Nagbago na yung isip ko, pwede bang, can I give it back? Or bayaran ko na lang siya ng buo? Hindi na pwedeng ganun. Mayroon tayong terms and conditions and meron tayong agreed arrangement with the bank. Kaya hindi pwedeng isoli na lang natin, tapos asahan natin na wala nang dadating na sawa, meron pa din. So, sana nakabigay naman ako ng konting idea sa inyong lahat, and I believe na hindi naman lahat ang dinidiscuss natin dito sa ating channel is enough to give you sufficient idea. Kapag meron kayong mga gustong itanong regarding cash advance or credit card cash loan, mag-comment lang kayo down there and I will be there to answer you. Kung minsan medyo busy lang ako sa work, but then again, as what I always say, uulitin mo lang yung comment mo and I believe na mababasa ko na yan. You can also drop your questions sa ating Facebook. Yan. So, dito tayo pwedeng mag-DM or mag-PM kung ayaw nyo na ma-public yung comments ninyo or yung queries ninyo. The only thing is that mas nagno-notify sa akin ang ating comments dito sa YouTube channel. So, I hope I made a day. Let's call it a day. Maraming salamat sa inyong lahat. And doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, sana makapag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel and always tap the notification bell to be always notified sa mga i-upload na naman natin videos in the future. Thank you so much from the bottom of my heart. And remember, kahit ano pa yung mga pinagdadaanan natin, always remember that still, life is beautiful because God is so good. Bye everybody!